Ano yan, babae? Sindiin mo ah. Pwede pa isa. Oh, yung cute. Nakarinig kami ng tahulan ng mga aso sa kubo. Dali-dali kaming pumunta upang tingnan ito. Nanganak na pala si Bahaghari. Dalawang itim ang unang lumabas, singliit ni Rodel. Agad na naglatag ng karton si Michael at pagkatapos nun ay umiri na si Bahaghari. Nanunood lang kami. Nakita ko na ang ulo ng tuta. Kung sa giants ito, hinila na namin ang tuta. Ngunit kakaiba itong si Bahaghari. Gamit ang kanyang bunganga, unti-unti niyang hinila ang tuta. Tinanggal niya ang balot sa ulo ng tuta upang makahinga ito. Dinidilaan niya at kinakagat ng dahan-dahan ang tuta upang ito ay magising. Gumagalaw na ang tuta. Kumakampay ang mga paa nito. Tila ba tinutulungan niya si Bahaghari na siya ay makalabas. Tumayo si Bahaghari upang tuluyang malaglag ang tuta. Tinanggal niya ang balot sa katawan nito at pinutol niya ang pusod. Ang balot at ang pusod ay kanyang kinain. Ito ang kanyang magiging lakas sa kanyang panganganak. Pagkalabas ng tuta ay tinuruan naman niya itong lumapit sa kanya sa pamamagitan ng pagkagat sa katawan nito. Tuloy pa din siya sa pagtuyo sa katawan ng tuta at pagkalipas ng ilang minuto, gamit ang instinct, nahanap ng tuta ang dede ni Bahaghari. Sarado ang mata, walang tunog, gamit lang kundi ang kanyang ilong. Pagkalipas ng 7 oras ay 7 ang naging anak ni Bahaghari. Nakakatuwa, parang itinadhana dahil kung gaano kadami ang kulay ng Bahaghari, ganon din karami ang kanyang anak. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.